You can be a prostitute. Sabay tawa pa siya. Pinili ko na lang na manahimik. Mas mabuti ng ganun kaysa mapahiya na naman sa harap ng mga kumakain. Utos dito, utos doon, nakakapagod. Nakakapagod ang buhay. Minsan gusto ko na lang sumuko. Magandang araw muli mga Kapinoy Real Stories. Ang kwento naman natin ngayon ay nagmula sa sender nating si Ines. Hindi niya tunay na pangalan. Tara at sundan natin ang madramang tagpo sa kwento ni Ines. Aba, Diyos ko, napakabagal mong bata ka. Boses ni Auntie Belia, ang boses na ayokong marinig kailanman. Ang boses na parang sa bangungot, paulit-ulit, nakakatakot. Pinili ko na lang na manahimik. Mas mabuti ng ganun kaysa mapahiya na naman sa harap ng mga kumakain. Dito kasi ako nagtatrabaho sa karinderya nila Auntie Belia. Araw-araw, utos dito, utos doon, nakakapagod. Nakakapagod ang buhay. Minsan gusto ko na lang sumuko. Kasi kahit anong gawin ko, wala pa rin akong nararating. Ang tanga, sino nagtapon nito? Muntik nang mahulog ang kaluluwa ko nang makita kong hawak-hawak ni Auntie ang isang supot ng asukal. Ako yun? Ako ang nagtapon nun. Akala ko kasi expired na. Ako po. Akala ko kasi expired na, sagot ko agad. Kabadong-kabado. Ikaw talaga, Ines. Inuubos mo na pasensya ko. Kung mag-aral ka kasi, may laman na sana yung ulo mo. Sus, sa pamilihan ng babae ka pa mapupunta niyan. Parang sampal sa muka ang bawat salita niya. Sanay na akong insultuhin, pero iba ngayon. Masakit. Nakakadurog ng loob. Kahit lugaw lang madalas naming kainin, hindi ko papasukin ang trabahong yon. Halos pabulong kong sagot habang pinipigilan ang luha. Pinunasan ko ang mata ko. Gusto kong sumigaw. Pero wala akong magawa kundi pakalmahin ang sarili ko. Wala kaming pera, wala kaming negosyo, wala kaming lupa. Kaya kahit hindi madali, nagtrabaho ako dito para matulungan si nanay. Ayokong siya pa ang lumuhod sa mga taong walang pakialam. At kahit malupit si Auntie Belia, pinilit kong magpasalamat. At least, may trabaho ako. May kita kahit papaano. Ayan, kumain ka muna, sabi ni Auntie. Sabay lapag ng kanin at pritong itlog. Salamat po. Pero pagtingin ko sa plato, halos 3 kutsara lang ng kanin at kalahati lang ng itlog. Ngayon ko lang naramdaman na kahit sa pagkain, marunong din palang manlait ang tadhana. Pero ayos lang, at least makakain ako. Habang kumakain, napaisip ako. Bakit ganun ang mundo? Kung sino pa yung pagod na pagod magtrabaho, sila pa yung walang asenso. Kung sino pa yung walang kahirap-hirap, sila pa yung umaangat. Ang unfair, pero kailangan kong kayanin. Ikaw ba yung anak ni Stella? Tanong ng isang matandang babae. Tumango ako. Kita ko agad ang ngisi niya. Yung ngiting may halong pangmamaliit. Hindi ka na mag-aaral? Sayang ka pa naman. Alam ko namang alam niya na ang sagot. Lahat ng tao sa amin, alam na hirap kami. Tsaka na po kapag nakaipon na. Marami pa kasing gastusin sa bahay. Naku, problema ba yan? You can be a prostitute. Sabay tawa pa siya. Matanda na, pero ganun pa rin ang isip. Hindi niya alam. Hindi madaling magbenta ng katawan. Hindi iyon biro. Hindi iyon kababuyan, kundi desperasyon. Pero hindi niya iyon mauunawaan. Una na po ako, sagot ko na lang. At naglakad palayo. Ayoko nang marinig pa ang panlalait niya. Ines, kailan ka mag-e-enroll? Tanong ni Chloe, katrabaho ko. Hindi ko alam. Siguro hindi muna ngayon. Walang budget eh. Ngumiti ako kahit pilit. Sabihan mo ako ha. Sabay tayo. Tuwang-tuwa siya. Ngumiti ako pabalik. Pero sa totoo lang, wala na sa plano ko ang pag-aaral. Ang gusto ko na lang ay makapag-ipon. Makapunta ng Maynila. Doon daw mas maraming oportunidad. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si nanay. Kinabahan ako. Po, bakit Nay? Ilang segundo ng katahimikan bago siya sumagot. Anak,
Naubusan tayo ng bigas. Nanginginig ang boses niya. Parang gumuho ang mundo ko. Wala akong pera, wala akong ipon. Lahat ng natira, ipinambili ko ng gamot ni tatay. Gagawan ko po ng paraan, sabi ko, pinipigilan ang luha. Pagkababa ng tawag, alam ko na agad kung saan ako pupunta. Kay Auntie Belia. Pwede po bang umutang kahit 100 lang, Auntie? Ikakaltas na lang po sa sweldo, pakiusap ko. Tumigil siya, tumingin sa akin, malamig, matalim. Hinagis niya ang pera sa sahig. Bukas, huwag ka nang pumasok. May papalit na ako sa'yo para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi po pwede, Auntie. Umalis ka na nga, sigaw niya. At tinaboy ako palabas. Tahimik akong naglakad pa uwi. Nanginginig, umiiyak. Pagdating sa bahay, agad kong niyakap si nanay. Natanggal po ako sa trabaho. Ngumiti siya kahit halatang pilit. Hayaan mo, anak. Ako na lang ang maghahanap. Umiling ako. Hindi, Nay. Ako po ang maghahanap. Kaya ko po. Pero saan ka pupunta? Sa Maynila, Nay. Doon ako maghahanap ng trabaho. Tahimik lang siya. Ramdam ko ang bigat sa puso niya. At bago pa ako makapagsalita pa, niyakap niya ako ng mahigpit. Wala po pala akong naiuwing bigas. Halos pabulong kong sabi. Shh! Humingi na ako sa kapitbahay. Tahan na, anak. Huwag mong sisihin ang sarili mo, mainit ang yakap ni nanay. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. At doon ko lang muling naisip, ayos lang maging mahina minsan. Hindi ibig sabihin noon na mahina ka na. Tao ka lang. Lumapit si tatay at ngumiti rin. Sa gitna ng hirap, kaya pa rin nilang ngumiti. Sila ang mga tunay na bayani ko. Naalala ko bigla, kahit wala kaming yaman, mayaman kami sa pagmamahal. Kaya kong isugal ang lahat para sa kanila. Dahil alam kong sa huli, panalo ako. Sumabay ang pananakit ng dibdib ko at pagtulo ng mga luha ko sa oras na kumalas ako sa pagkakayakap kina nanay at tatay. I can't do anything. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para makapagpatuloy kami sa buhay. Buhay na mukhang walang hangganang paghihirap. This was the day I'm most scared of. Sa tuwing iniisip ko ito noon, parang hindi ko kakayanin. At ngayon, heto ako. Handang tahakin ang hindi ko alam na kapalaran sa malayong lugar. Lugar kung saan malayo sila. Lugar kung saan walang kahit na sinong may alam sa pangalan ko. I may be unlucky in this life, but I know there are people struggling even more. Maybe I'm not just grateful enough for what I have right now. Pero sinong may kaya maging grateful sa ganitong sitwasyon? Ang hirap, sa totoo lang. I don't even know how I survive. Parang hindi ko po kayang umalis, Nay. Tay, napapaus kong sabi. A part of me wants to go because I don't want to be selfish. It's not just for me. It's also for them. But there's also a part of me that doesn't want to go far. Because I don't know what their lives will be like when I'm away for days, months, or even years. Alam kong mahihirapan sila ng sobra. Mahirap ang buhay pero mas mahirap kung hindi mo susubukan. Subukan mo, Ines. Anak. Tears ran down her cheeks. I suddenly felt helpless. Pilit akong tumango sa kanya. Sabay hila sa bagahe kong hiniram lang kay nanay na galing sa kaibigan niyang nag-abroad. I didn't want to go but I had to. Huminga ako ng malalim. I held my suitcase tightly, holding back my tears. Thank you, nanay. Tatay. Ngumiti ako sa kanila bago sumakay sa bus papuntang Maynila. Tuloy pa rin ang pag-init ng mata ko dahil sa luhang pilit kong pinipigilan. Agad kong hinanap ang upuan ko. Mahaba ang biyahe kaya kailangan kong maging komportable. May babae akong katabi pero hindi talaga ako palausap sa mga estranghero. Nung bata ako,
Natatakot ako sa mga taong hindi ko kilala. Mga taong unang beses ko palang nakikita. I have xenophobia. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ito. Hindi ko matanggal sa sarili ko. Hindi ko man alam ang naghihintay na kapalaran sa malayong lugar. Lakas lang ng loob ang meron ako. Para ito kay nanay. Sana nga, kaya nating mga tao baguhin ang buhay natin. Gaya sana ng cellphone, isang pindot lang na bago na agad. How I wish life was that easy. Napatingin ako sa babaeng katabi ko. Maganda siya. Maamo ang mukha, may mahahabang buhok, at mapupungay na mata. Siguro napansin niya akong tumitingin kaya nagtanong siya, "Saan ang biyahe mo?" I felt both excitement and nervousness. Pinili kong maging kalmado at nilabanan ang takot ko. Sa Manila, sabi ko. Huminga ako ng malalim, ilang segundo bago siya tumango. Magtatrabaho ka doon? Tanong ulit niya. Oo, ikaw naman? Vacation? Hindi ko alam pero parang nawala ang kaba ko. It feels like I already met this person before. Wala ang salitang vacation sa vocabulary ko, sabi niya. Trabaho lang ang meron. Seryoso siyang tumingin sa labas ng bintana. I was surprised. We almost have the same mindset. Trabaho lang, walang pahinga. Parehas tayo, sabi ko, habang napansin ko ang tattoo sa kanyang braso. Anong ibig sabihin ng tattoo mo? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Bakit mo tinatanong? Curious lang ako. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan. It means, it's gonna be okay. Napatingin ako ulit sa kanya. Yun ba ang meaning? Yes, sagot niya. Tahimik akong tumango. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Tattoo is my self-expression. Naging hilig ko ito simula nang magsabay-sabay ang mga problema ko. It became my coping mechanism. Maraming nagsasabi na ang tattoo ay dumi sa katawan, pero para sa akin, it's art. Ngumiti siya ng may tapang at kalma. Wala akong masabi. I never talked to strangers before, but this time, it didn't feel wrong. We had almost the same story. It felt like talking to my angel. I'm proud of you. You've come so far in life. Tuloy ka lang sa buhay, sabi ko. I wanted to hug her so much. Ang drama ko pala, tawa niya. Ano nga pala ang pangalan mo? Meryl Eunice R. Camus, sagot ko, sabay ngiti. Ang ganda ng pangalan mo. It suits you, sabi niya. Salamat. Ikaw, ano pangalan mo? Hennessy? Alcoholic ka sigurong tao? Biro ko? Buti alam mo, tawa niya. Loko ka, natatawa kong sabi. So pareho pala tayong papunta sa Manila? Tanong niya. Oo, maghahanap pa lang ako ng trabaho. Napatigil ako sa kabiglang naisip. Baka alam niya kung saan may bakanting trabaho. Oh my, sana sinabi mo kanina para sabay na tayong mag-apply dun sa bahay na sinabi ni Mama sa Manila. Napataas ang kilay ko. Ha? Ha? Talaga? Oo, pero tandaan mo, hindi basta-basta makakahanap ng trabaho sa Manila. Kailangan bago ka pumunta, may eksaktong trabaho ka na, sabi niya. Napaisip ako sa sinabi niya. Oo nga, no? Pero maghahanap naman ako agad pagdating ko. Hindi mawala ang pag-aalala sa mukha niya. Nakakagulat isipin, minsan, kahit estranghero, marunong mag-alala para sa kapwa. Isasama na kita sa bahay na ina-applyan ko. Ipapakausap na lang kita sa may-ari, sabi niya. Hindi ako nakasagot agad. E paano kung ayaw nila? Di dun ka na lang sa Reinvenido building. Marami silang tinatanggap na janitress at cleaners. Reinvenido? Tanong ko. Oo, mayaman sila. Top company sa Manila. Baka gusto ka nilang tanggapin, sabi niya sabay tawa.
Tingnan mo nga, masyado kang seryoso sa buhay, Ines. Tumawa kami pareho. Halos tulog na ang lahat ng pasahero, pero kami, tawa pa rin ng tawa. Ano, sasama ka sa akin o matutulog ka sa lansangan? Sabi niya sabay abot ng maliit na papel. Tinanggap ko yon at binasa. Rein Venidos Electric Company, basa ko. Legit ba to? Tanong ko. Oo, legit na legit. Search mo sa Facebook. Wala kasi akong maayos na cellphone, sira na to. Sabi ko sabay pakita ng lumang phone. Talaga? You can live without a phone? Gulat niyang sabi. Bibili rin ako pag may pera na, sagot ko. Ang bait mo naman, sabi niya. Binuksan niya ang phone niya at ipinakita sa akin. Ito Rein Venido Electric Company. Sikat sa Manila, top 1 daw sabi ni Mama. Nakita ko, totoo nga, legit talaga. Totoo nga, sabi ko. Salamat sa tulong. Sabi ko na nga ba, at sigurado akong hindi mo na ako tatanggihan. Kapag nakita mo ang anak ni Mr. Rein Venido, baka ayaw mo nang umuwi. Tumawa siya ng malakas. Salamat, bestie. Hulog ka ng langit, sabi ko habang napapangiti. Ines po, masigla kong bati. Sabay mano ko sa isang babaeng hindi naman ganun katanda. You're pretty darling, sabi pa niya. Nanginginig ang kamay ko. Napakalambot at punong-puno ng alahas ang kanyang mga daliri. Kahit magaspang ang kamay ko, hindi ko ito ikinahihiya. Para sa akin, isa itong simbolo kung sino ako. Simbolo ng kahirapan. Hennessy, pwede kong sabihin kay Chad na you two will stay here. Since malawak ang malilinisan, she said with a smile. Ganun po ba, ma'am? Buti naman at hindi na kami magkahiwalay ni Ines, sabi ni Hennessy, sabay tapik sa braso ko dahil sa labis na saya. CR lang po ako. You two were supposed to be in the company. But Chad replied to my message that there's no need. Ewan ko nga din sa batang yon. Napalunok ako nang marinig ko ulit ang pangalang Chad. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay malinaw na siya ang aming amo. At posible din na anak niya yung nagngangalan ng Chad. Napalunok ako ulit. Ibig sabihin, siya ang tinutukoy ni Hennessy? Ngumiti ako kay Ma'am Rein Venido nang magpaalam siyang aalis muna saglit. Sa ngayon, ako na lang mag-isa sa living room nila. Wait, bakit ko nga ba ito masyadong iniisip? Hindi ko naman dapat pinagkakaabalahan. Besides, it's none of my business. Pero yung kuryosidad, nakakainis. Pero nakaka-excite din at the same time. Napatingala ako sa kisame nilang kulay puti. Their house was ineffable, dreamy and surreal. I've never seen anything like it. Super classy and eye-pleasing. Malalaking chandelier, malilinis na glass walls, malaking swimming pool, at sa tabi ay isang hardin na puno ng iba't ibang klase ng bulaklak. Napasinghap ako. I wonder, paano kaya ang pakiramdam kapag natupad mo na ang mga pangarap mo? Ano kaya sa pakiramdam ng mabuhay nang walang inaalala? Yung gigising ka sa umaga, titingin sa kisame, at bawat sulok ng dingding mo ay may aircon? Ang sarap siguro mabuhay ng ganon. Hindi mo kailangang tipirin ang sarili mo sa mga bagay na gusto mo. Are you okay? Sa bukas pa ang start ng work nyo ni Hennessy. You guys can take a rest muna, darling. Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Ma'am Rein Venido. Pwede po bang ngayon na lang? Sayang po kasi ang oras. Wala naman kaming gagawin ngayong araw na ito. Sayang din po ang sweldo, nahihiya kong sabi. Pero wala na akong pake. Kailangan kong makaipon agad. Counted na itong araw na to sa sweldo nyo, darling. For now, mag-enjoy muna kayo ni Hennessy. You can use the pool if you want. Sabi niya habang sinusuklay ang buhok niya gamit ang mga daliri.
Thank you po. Pero siguro next time na lang po sa swimming. Ha? Sino bang nagturo sa'yo tumanggi sa ganyang bagay, Ines? Singit ni Hennessy. Biglang bumaling si Ma'am Reinvenido sa akin. You know what? May napansin ako sa'yo, Ines, darling, sabi niya bigla. Kinabahan ako, ramdam ko ang bilis ng tibok ng dibdib ko. Ang seryoso ng tono niya. Nanginginig ako pero sinubukan kong sumagot. Ano po iyon? You're always keeping yourself busy. Dapat kapag may time ka, lumabas ka rin, magsaya ka, celebrate or treat yourself. Ngumiti ako. Hindi naman po sa ayaw ko, ma'am. Hindi ko lang po talaga afford ang mag-celebrate sa mga simpleng bagay. Birthdays ko nga po, hindi ko rin kayang i-celebrate. Sabi ko pilit na ngumiti. Then let's celebrate tomorrow, dear. Total, pareho kayong bago ni Hennessy bilang kasambahay. Let's celebrate. Nagulat ako, seryoso kaya siya? Maybe a simple celebration will do, ma'am. Don't be too sweet to them. Sino ba sila? Malamig. Hindi pamilyar ang boses. Sino ba sila? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Kahit wag na lang po, ma'am. Ayos lang po talaga, sabi ko. Sabay tingin sa lalaking bagong dating. Clean cut, matangkad, naka-office uniform na may tatak na Rick. Ramdam ko ang tingin niya sa akin mula ulo hanggang paa. Parang iniskan ako, nakakailang. Parang pati kaluluwa ko tinitingnan niya. Alam kong simple lang ang suot ko. Pero okay lang. Kahit medyo julogs, ito pa rin ang favorite kong damit. At least decente. Tama po si Sir Chad, mahina kong sabi. Tiningnan ko si Hennessy. Nakakunot na naman ang noo, mukhang gusto pa rin mag-party. Oh darling, excuse my son for being too harsh. I'm not harsh. I'm asking kung sino sila. Malamig niyang tugon, sabay tingin sa akin. Lalong nanikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Chad, son, kinuha ko sila para may maglinis sa bahay. I can throw them in the company, sagot niya. Hearing those words made me weak. It reminded me of something dreadful. Something I wish I could forget. My God, bulalas ni Ma'am Reinvenido. Let's talk about this later, ma'am. Seryoso niyang sabi. Bago siya umalis, tiningnan niya muna ako. Matalim. Nakakatakot. Yumuko ako, kinalibutan ako. Bakit parang ako lang ang tinitigan niyang ganon? Siguro kasi, maganda si Hennessy. Bulong ni Hennessy sabay ngisi. Sorry for my son, sabi ni Ma'am Reinvenido. Dati na siyang ganyan. Hindi ko rin siya maintindihan minsan. Tumango lang ako. Uminom muna kayo ng juice, Hennessy. And darling, please be seated. Baka mawala ang beauty mo dyan sa katatayo, sabay tawa niya. Ha, salamat po. Nahihiya akong sabi, pero ramdam ko pa rin ang kaba. Are you guys okay? Ikaw, Inez, tell me what bothers you, lalo na kay Chad. Ngumiti ako ng pilit. Nako, okay lang po, ma'am. Hindi ko po yun sineryoso. Baka pagod lang po si Sir Chad sa trabaho niya. Hinilot ni Ma'am Reinvenido ang ilong niya at bahagyang pumikit. Napabuntong hininga na rin ako. Inom ka muna, sabi ni Hennessy habang inaabot sa akin ng isang baso ng strawberry juice. Salamat, sabi ko, sabay upo. Biglang tumapat sa akin si Hennessy. Na-offend ka ba kay Sir Jared? Kumunot noo ko. Sinong Jared? Si Sir Chad ba yung tinutukoy mo? Si Sir, yung nandito kanina, sabi niya habang nakangiti. Ah, hindi ba Chad ang pangalan niya? Tanong ko, medyo nalilito. Jared Chad Reinvenido? Yun ang full name niya? Jared Chad Reinvenido, mahina kong sabi.
Tapang mong tawagin siya sa second name niya. Idol kita. Pumalakhak siya sabay palakpak. Loko, wala naman akong idea. Kung ano narinig ko kay ma'am, yun din sinabi ko, sagot ko. It's not a big deal? It is, Ines. No one calls him by his second name except Ma'am Reinvenido. He hates being called Chad. Natatawa pa niyang sabi. Ha? Akala ko kasi Chad talaga. Jared pala dapat? Kinabahan ako lalo. Kaya pala ganun ang tingin niya kanina. You have to apologize, Ines. Para goods tayo dito kina Ma'am Reinvenido. Mukhang bet ka pa naman niyang ipakasal kay Sir Chad. Biro ni Hennessy, sabay tawa ng malakas. Huy, marinig ka nila Hennessy, bulong ko. E di magsusorry ka na lang mamaya pag nakita mo siya. O bukas, sabi niya, sabay kindat. True lang Ines, mga close lang sa kanya ang pwedeng tumawag ng second name. Baka pati friends niya, bawal pa. Hindi ako nakaimik. Bahala ka, biglang lumaki ang mata ni Hennessy at sininyasan akong tumingin sa likod. Ha, hindi ko agad na gets. Paglingon ko, si Sir Jared. Pababa siya ng hagdan, bit-bit ang laptop. Naka-white sando lang at black shorts. Simple lang, pero ang dating, mayaman pa rin. Magulo ang buhok niya, pero mas lalo siyang naging attractive. He's unreal. Parang fictional character sa mga librong nababasa ko. Unang tingin pa lang. Alam mong mabango. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. The last I know, hindi naman niya ako tinitingnan. Huminga ako ng malalim. Para akong nilalamon ng lupa nang biglang nagtama ang mga mata namin. Sa pagtitinginan namin, napansin ko agad ang makinis niyang mukha. I like how naturally handsome he is. And his scent, so rugged and masculine. Kahit malayo pa siya, naaamoy ko na ang pabango niya. It's so irresistible. Ganun talaga siguro sa mga mayayaman ano. Kahit nasa loob lang ng bahay, nagpapabango pa rin. Samantalang ako, kahit lumabas ako, tinitipid ko pa ang pabango kong regalo pa sa akin ni Mama nung grade 11 ako. Tiningnan ko siya habang bumababa sa hagdanan. God, he's too perfect to be real. Don't think you can intimidate me with your stare. I'm not impressed, woman. His deep voice was low, steady, and commanding. Nagpanik ako. Hindi ko akalaing napapansin niya pala ako dito sa baba. At isa pa, bakit parang mainit ang ulo niya sa akin? Hindi ko naman siya inaano. Yumuko ako nahihiya. Sorry, it wasn't my intention po, sir. Pinilit kong huwag siyang tingnan, kahit nanginginig na ang kamay ko sa kaba. Your apology is a joke. You're not even sorry. Naramdaman kong papalapit siya. Sorry. Hindi ko alam na ganito pala siya ka-sensitive. Daig pa niya ang babae kong makaasta. Sa wakas, iniangat ko ang mukha ko. Uminit agad ang pisngi ko nang makita kong tinitingnan niya ulit ako. Pero ngayon, mas matagal, mas malalim. Where's Mom? Tanong niya pero hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Tumingin ako sa paligid, baka may iba siyang kinakausap. Pero mukhang ako nga talaga, wala namang ibang tao dito. Nasa taas po, sagot ko agad. Hindi ko alam kung bakit bigla akong gumaan ang pakiramdam. Kahit alam kong hindi pa niya ako pinapatawad. Siguro dahil tinanong niya ako, pero bakit ganun kung makatingin siya? Parang sinusuri ako. Ano ba talaga ang tinitingnan niya sa akin? Alam kong wala pa sa 50 pesos ang suot kong damit ngayon, pero kailangan ba talaga niyang titigan ng paulit-ulit? Naglakad siya papunta sa swimming pool, bit-bit pa rin ang laptop niya. Umupo siya, binuksan yun, tahimik lang. Pero grabe,
Kahit simpleng upo lang niya, ang lakas ng dating. Ngumiti na lang ako ng pilit. Ayokong magmukhang bastos o disrespectful. Lalo na't hindi ko pa alam kung ano talaga ang trabaho ko rito. Hindi pa rin nasasabi ni Hennessy sa akin. Baliktarin ko man ang mundo, kahit tumambling pa ako ng ilang beses, hindi magbabago ang katotohanang siya. Siya ang nag-iisang anak ni Mrs. Reinvenido, ang unang babaeng gobernador ng Ilocos. Minamahal ng mga tao. Ang pamilyang Reinvenido kilalang kilala sa politika. Marami silang nakaupo sa gobyerno. At hindi lang yun, may mga negosyo rin sila sa Ilocos, sa Maynila, pati sa mga kalapit na probinsya. Habang tinitingnan ko ang paligid, ang dami kong nakitang sertipiko, tropeo at mga plake. Ang dami nilang achievements, pero siguro, hindi pa ito ang tamang oras para alamin ko lahat yon. Biglang, "Hoy, okay ka lang? Kanina pa kita hinahanap." Sigaw ni Hennessy mula sa likod ko. Napatalon ako sa gulat. Teka, oo nga pala, bakit nga ba ako nandito? Bad trip? Asan ba kasi ang CR nila dito? Pagdadahilan ko, hindi naman talaga ako naiihi, pero iyon lang ang pwede kong isagot. Kita ko sa mukha niya, nagtataka siya. Masyado bang halata na nagsisinungaling ako? Siyempre, hindi ko sasabihing napunta ako rito para i-stalk yung anak ng amo namin. Itinuro niya ang likuran ko, nakataas ang kilay. Pagtingin ko, ayun, nandun pala ang CR. Para akong binuhusan ng mainit na tubig sa hiya. Lalo lang tuloy halata na nagsisinungaling ako. Naglakad na lang ako ng padabog papunta sa CR. "Hoy Venus, bawal dyan, para sa mga Reinvenido lang yan," sigaw ni Hennessy. Just let her. Nanlamig ako. Alam ko ang boses na yon. Tama nga ako, si Sir Jared. What? Di ba gusto mo mag-CR? Uminit ang pisngi ko. Hindi ako makatingin sa kanya, lalo pat ngumisi siya ng bahagya. Diyos ko, kanina nagdadrama lang ako na naiihig, pero ngayon parang totoo na ata. Ayos lang po sa baba na lang, sir. Inayos ko ang damit ko, nagkunwaring kalmado. Whatever. Sagot niya, sabay lakad pabalik sa pool habang umiinom ng orange juice. Grabe, sobrang hot talaga niya. Okay lang siguro magka-crush sa kanya, ano? Mahina kong sabi habang nakatingin sa kanyang likod. Napapikit ako bigla sa realization. Oops, naririnig ako ni Hennessy. What the? Gulat niyang sabi. Teka, CR lang ako ha, sabi ko sabay tawa. Iniwan ko na siya doon, bahala siya. Joke lang naman yun. Girl, sige nga, kunin mo nga ang mayor ng Lawag kung kaya mo. Pang-aasar ni Hennessy. Tanga, hindi yan papatol sa atin. Hampas lupa lang tayo. Hanggang crush lang yan. Napahinto ako. Wait, mayor? Ngayon ko lang na-realize. Mayor pala yung anak ng amo namin. Ines! May tumawag sa likod ko, siya ulit. Si Sir Jared. Napalingon ako. Lumapit ako sa swimming pool kung nasaan siya, iniwan ko si Hennessy. Can I talk to you for a minute? Mariin niyang sabi. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang ngiti. Bakit, sir? We have visitors tomorrow. I heard you know how to cook. Is that true? Itinaas niya ang tingin sa akin. Napalunok ako, napayuko. Saan niya nalaman yon? I know how to cook but I'm not an expert. Alam kong wala akong karapatang tumanggi. Anak siya ng amo namin. Pero, hindi ko rin mapigilan magdalawang isip. Sa laki ng bahay na to, bakit walang cook? Ayaw mo? I didn't say that, pero pinisil ko ang mga daliri ko sa kaba. Pero, indirectly sinabi mo na yun. Tumaas ang kilay niya, umirap at tinalikuran ako. Did I just frustrate the mayor?
Sige na nga, oo na nga sir. Sumunod ako, halos pakiusapan siya. At sa wakas, huminto siya. Alright? Maikli lang ang sagot niya. Walang emosyon. Mukhang naiinis pa rin. Now I know how to get your attention, Yorme. I honestly don't know why I did that to him or why I even had the urge to do that in the first place. Patuloy lang ako sa pagsunod sa kanya habang padabog siyang naglalakad paakyat ng hagdanan. Don't tell me you're also going to follow me into my room? Is that your job? Napakurap-kurap ako. Maglilinis? Pareho kaming tumigil sa gitna ng hagdanan. Ayaw mo ba? Sige, hindi na ako magluluto sa mga bisita niyo bukas kung ganoon. Maglilinis na lang ako maghapon sa baba at magdidilig sa mga halaman sa garden. Sinabi ko yun as if he even cared. Ewan ko kung anong meron sa sinabi ko pero bigla siyang bumaling sa akin, galit na galit. I swear, naiinis talaga siya sa akin. Pero hindi ko din gets kung bakit gustong-gusto ko siyang inisin kahit hindi naman dapat. But seeing his handsome face like that is so freaking satisfying. Hindi pwede. No freaking way, Ines. No way. You will cook. And that's my order. As a mayor. Whoa. Wait. Why is he using the mayor card again? Grabe naman ang authoritative mo, Yorme. Hindi pa ako nakapagsasalita nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko at hinila ako pababa sa hagdan. No words. Sumunod na lang ako kahit kinakabahan. Habang bumababa kami, ramdam ko ang tibok ng dibdib ko. Sa simpleng paghawak niya lang ng kamay ko, parang mababaliw na yata ako. Mabilis siyang nakangising tumakbo papunta sa parking lot at dala-dala ako. Hiningal ako sa kakahila niya. Wait here. Binitawan niya ang kamay ko. Oh, okay. Maraming sasakyan ang nakapark, pero pinili niyang iparada sa harap ko ang puting Toyota Land Cruiser. Nagulat ako nang bumusina pa siya. Let's go. Sabi niya habang ginugulo ang buhok niya. Saan po tayo pupunta? Tanong ko, kinakabahan. Bakit ako kinakabahan sa titig niya? Tahimik siya sandali bago sumagot. Sumakay ka na lang, mamaya ko na sasabihin. Ngumuso ako. I'm sorry, pero hindi ako sumasama sa kahit sino kapag lumalabas. Kahit Yorme ka pa. Kita ko kung paanong nag-iba ang ekspresyon niya, parang nainsulto. Dahilan para lalo akong mamula. Bakit ba kasi ang daldal ko? Dahil sa hiya, binuksan ko na lang ang pinto at sumakay sa likod. Napansin kong nagkagatlabi siya, pero umiwas na lang ako ng tingin. Saan tayo, Mayor? Tanong ko nang umandar na ang sasakyan. Bibili lang ng groceries para sa lulutuin mo bukas. Nanlaki ang mata ko. Ha? Seryoso ka talaga na ako ang magluluto? Napatingin siya sa akin. You're really complaining about the job I gave you? You're frustrating me. Tahimik, nakakabingi, ang awkward. Habang nakatingin ako sa kalsada, napansin kong maraming tao ang tumitingin sa amin. Hindi ko alam kung tinted ba itong Land Cruiser o kung kami mismo ang pinagtitinginan. Sino ba naman kasi ang hindi mapapatingin sa mayor, di ba? Bigla siyang sumigaw. Nabigla ako. What's the problem, Mayor? Sumulyap siya nakasimangot. You. Nanlaki ang mata ko. Ako? At ayun, ramdam kong namula na naman ako. Hindi ko alam kung bakit pero napaluhan na lang ako. Nanginginig ako sa hiya, sa galit, sa pagkalito. Baba muna ako dito, mahina kong sabi. Bigla niyang pinark sa gilid ng kalsada, sa lugar na walang masyadong tao. Nanginginig ako sa kaiiyak. Gusto ko na lang bumaba, umuwi, lumayo. Nakatingin siya sa akin. Seryoso? Hindi ko alam kung concern ba siya o naiinis lang. Malabo na kasi paningin ko sa luha.
Umuwi na tayo, please. Pagmamakaawa ko. We're not leaving until you calm down and stop crying. Mas lalo akong napaiyak. Stop crying. This time, hindi man lang ako tinitingnan. What the hell do I even expect? Tayo na, sabi ko dismayado. Napabuntong hininga siya, pumikit saglit, tapos bumaling ulit sa akin. Hindi ka pwedeng umuwi ng ganito. Ano bang pakialam mo? Uuwi ako sa amin, sa bahay namin. Hinawi ko ang luha ko, pero hindi ko mapigilang manginig. Napailing siya. Just breathe, okay? Can you do that for me? Hindi ako sumagot. Umiwas ako ng tingin. Pero hinawakan niya ang braso ko. Hindi mahigpit, pero sapat para pigilan ako. Can you please just listen for a second? May halong dismaya sa boses niya, pero may lambing din. Natawa ako mapait. Listen, para marinig ulit kung paano mo ako pagsabihan, para maramdaman ko ulit na wala akong kwenta. Napamura siya, napailing. You're twisting my words. Totoo naman, di ba? Ako ang problema, sabi mo. Napabuntong hininga ulit siya. Matagal bago siya nagsalita. Hindi kita sinisisi, hindi ikaw ang problema. Ikaw Natigilan siya. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-aalala ako? Napatigil ako. Ano? Tumingin ka sa akin. Ayoko. Hindi ko kaya. Pero dahan-dahan kong iniangat ang tingin ko sa kanya. Sa kabila ng frustration at pagod sa mukha niya, nandoon pa rin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sincerity. I was mad, yes. Pero hindi ako galit sa'yo. I just don't know how to handle this. I don't know how to handle you. Tahimik. Pareho kaming huminga ng malalim. Sa kabila ng sakit, may parte ng puso ko na gustong maniwala sa kanya. So anong gagawin natin ngayon, Mayor? Mahina kong tanong. Tinitigan niya ako. Aayusin natin, Ines. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, kahit papaano, may parte ng puso kong gustong maniwala na totoo ang mga salitang iyon. Hindi dahil kailangan niyang sabihin, kundi dahil nag-aalala talaga siya sa akin. Pwede ba yun? Pumikit ako sandali, huminga ng malalim, at saka muling tiningnan ang damit ko. Gusot-gusot, luma. Parang hindi ako karapat-dapat tumabi sa kanya in public. At kung sa grocery pa kami pupunta, for sure may makakakilala sa kanya. Mayor siya, for God's sake. Ako? Mukha akong hindi presentable ngayon. Tumikim ako bago sumagot sa tanong niya. Bakit? Ulit niya, nakakunot ang noo, mukhang seryoso na ngayon. Baka pwedeng ikaw na lang talaga ang bumili. I'll text you everything. Promise, I said, trying to sound okay. Pero halata pa rin ang hiya sa boses ko. He squinted, studying my face. May problema ba? I avoided his gaze. Wala. Come on. His voice softened, pero firm pa rin. Umiyak ka kanina and now ayaw mong bumaba. That's not nothing. Nagkagatlabi ako. It's just, ayoko lang sa suot ko, okay? It's stupid, I know, pero ang pangit ko ngayon. This shirt, gusot, luma. Hindi bagay. Tahimik siya ng ilang sandali bago lumapit ng dahan-dahan. He leaned on the open door, arms crossed, staring at me with a mix of confusion and something else I couldn't name. Ano ba ginagawa niya? Uminit ang pisngi ko ng sobra. Seriously? He asked, but his tone wasn't annoyed anymore, just curious. You're embarrassed dahil sa damit mo? I glared at him. I said it was stupid, didn't I? Hindi, I didn't say that. He paused, then added, Pero ikaw, kahit nakasako ka pa, you'd still stand out. Napatingin ako sa kanya, half in disbelief. Ang corny mo, Mayor. Gusto kong matawa. Nakakainis pero nakakakilig.
In all fairness, kaya niya rin palang mag-joke. Ahihi. He smirked. Hindi ako corny. Totoo lang. Pero okay. Stay here. I'll take care of it. Basta, wag kang aalis, okay? Tumango lang ako. Thanks. He winked. Anything for my favorite demanding passenger. Demanding? Pumunot ang noo ko. Here's my number, sabi ko sabay abot ng phone ko. He bit his lower lip. I'll text you later. At bago pa ako makapagsalita, isinara na niya ang pinto at naglakad papunta sa grocery. Naiwan akong naguguluhan, pero mas magaan ang pakiramdam ko. Maybe I was being shallow about the clothes, pero hindi naman kasi nila alam. Sometimes, the little things trigger the bigger wounds. And the fact na hindi niya ako pinilit, that meant more than I expected. Napatingin ako sa salamin, tapos sa cellphone ko. Ilang segundo lang, a message came in. At ewan ko ba, pero grabe ang lakas ng tawa ko. Tangina, bakit ako tumatawa? Cookies and cream. Thighs, not wings. Soy sauce. Anything else? Napangiti ako. Ang random naman ng ice cream? Ilalagay ba yan sa adobo, Mayor? Sandali lang, nag-reply agad siya. Did I tell you that? It's for you. Ngumiti ako. Lo? What? I don't like cookies and cream. Don't buy it na lang po. My fingers hovered over the keyboard. Hindi ko alam kung anong isasagot. Naku naman. Tumunga nga ako sa kawalan habang nakatingin sa labas ng bintana. I was lost in thought when I heard the trunk close. After a few seconds, bumukas ang passenger door. And there he was, carrying 2 paper bags and a plastic bag with ice cream peeking from the top. Mission accomplished. He said casually, settling down in the driver's seat. Thighs, datu puti, iced coffee, and He raised the plastic. cookies and cream ice cream. Napangiti ako. Ha? What's with the coffee again, Mayor? That's so weird. He chuckled, shaking his head. It's for Manong Silvio, my driver. Tumango lang ako. He started the car, pero hindi agad pinaandar. Tumigil lang siya doon, staring at the road ahead, fingers tapping the steering wheel. Kanina, you asked if we could pretend. Hindi ako sumagot. I just sipped on my drink. I'm okay with pretending kung yun ang kailangan mo ngayon. Pero gusto kong malaman mong I meant it when I said I want to fix things. Napatingin ako sa kanya, but he didn't look back. I don't know how. I'm not exactly the best person for emotional stuff. But I want to try. Nanatili akong tahimik. This time, hindi dahil hindi ko alam ang sasabihin, kundi dahil pinipigilan kong umiyak ulit. I'm not pressuring you to talk. He said, finally turning to me. But when you're ready, I'll listen. Kahit pa sa grocery mo ako idaan sa mga drama mo. Okay lang. Just don't shut me out. Tumango ako slowly. I'm sorry. Wala kang dapat i-sorry. Ikaw na nga yung nasasaktan eh. I bit my lip. I'm just not used to this. Not anymore, okay? I nodded again, and this time I smiled. Genuinely. Okay. Good. He reached out, poking my forehead lightly. Pero next time, mag-ayos ka ng damit, ha? Para hindi ka ma-conscious sa grocery. Napahalakhak ako. Ang rude mo talaga minsan. Pero pogi pa rin, di ba? Ewan ko sa'yo, he laughed with me, and for a moment, it felt like the world outside the car didn't exist. Oh gosh. Maybe it wasn't perfect, but it was real, and that was enough for now. Hindi pa man kami nakakalayo mula sa grocery, napansin ko na agad yung mga taong naglalakad papalapit sa sasakyan. 3 sila,
may hawak na mic, may dalang camera, at yung isa, may hawak na ilaw. Sa una, inakala kong may pinapalakad lang si Mayor, baka media sa city project niya. Pero nang tumapat sila sa bintana at kumaway kay Mayor, saka ko lang na-realize. Mayor, pa-interview lang po sandali. Napatingin ako kay Mayor at nakita ko kung paano nagbago ang expression niya. From chill and calm to alert and slightly annoyed. Just stay behind me. Bulong niya habang binababa ang bintana. Agad akong gumapang pababa sa upuan. Halos idikit ang mukha ko sa bag ko. Nagsusumiksik sa likod niya. Sir, sino po kasama niyo? Tanong nung isa habang binabato ng kamera ang loob ng sasakyan. Napakapit ako sa balikat ni Mayor. Private companion, I hope you understand, this isn't for public consumption. Sagot niya, kalmado pero matalim ang tingin. Pero masyado silang makulit. Miss, pwede ka ba naming makausap kahit sandali lang? People are curious. Ikaw ba yung rumored girlfriend ni Mayor? Ayokong sumagot. Ayoko ng ganito. Ayoko ng tanong. Ayoko ng spotlight. Akala ko ba simple lang ito? Kahit anong gawin ni Mayor para protektahan ako, the damage was done. May mga kuha na sila. May mga video. At kinabukasan, nagulantang ako sa feed ko. May mga post. May video clip. May comments. She doesn't even look presentable. Mayor, are you serious? She was hiding behind him. Ano to, kabit? Desperate much. Gamit na gamit ang drama look. Napayuko ako habang hawak ang cellphone na parang pasira na. Naka-uniform ako, pauwi mula sa work sa hotel. Nilubos-lubos ko na ang pag-iwas sa social media, pero sinend pa rin sa akin ng isa kong coworker ang screenshot. At doon na ako bumigay. That night, habang nasa dorm pa ako, nag-i-impake na ako ng mga gamit. Tinext ko si Mayor, I'm sorry, hindi ko kaya. This isn't your fault, pero I can't do this. Magtatrabaho na lang ako dito sa Laoag. Uuwi na lang ako. Please, don't look for me. Hindi siya nag-reply at wala ring sumunod na tawag. Sa isang bahagi ng puso ko, natuwa akong hindi niya ako pinilit. Pero mas malaki ang parte ng puso kong parang unti-unting nababaklas habang binibitawan ko siya. Sa hotel, tahimik lang ako. Receptionist, smile dito, greet doon. Maski nakangiti, pagod na pagod ang loob. Gabi-gabi, iniisip ko kung tama ba yung desisyon ko. Pero sa tuwing maalala ko, yung pambabash, yung exposure, yung tingin ng tao sa akin. Bumabalik ang bigat sa dibdib. May mga chismis din dito. Siyempre, Ilocos is small and news travels fast. Yung iba, nagpaparinig. Yung iba, pasimpleng nagtatanong. Siya yung nasa video, di ba? Mukhang mahilig sa mga powerful. Sayang, di nagtagal. Pero wala akong pake. Wala akong energy makipagsabayan. Ang mahalaga, may trabaho ako. Tahimik, simple. Wala ng media, wala ng issue. Isang linggo, tahimik. Walang text, walang tawag. Deadma talaga. Akala ko okay na ako. Nakaya ko na. Pero tuwing gabi, hindi ko mapigilan ang sarili kong tumingin sa phone. Hanggang isang gabi. Pagkatapos ng shift ko, pagpasok ko sa back office, may isang food container sa ibabaw ng locker ko. May note. Lasagna, you skipped lunch again. Napatigil ako. Walang pangalan, pero alam kong sa kanya galing. Hindi ako sigurado kung ano ang uunahin kong maramdaman. Saya ba, inis ba, o inaalala ko lang ulit siya. Kinabukasan, ganun ulit. This time, garlic chicken. Then, may mango graham na dessert. May sticky note sa gilid ng lalagyan. Not trying to win you back, just making sure you eat. Bakit ang hirap mong kalimutan?
At sa tuwing magbubukas ako ng phone, wala pa rin siyang text. Wala siyang binabago sa status niya. Pero consistent. Every after shift, may pagkain akong nahahanap. Minsan sa locker, minsan sa receiving area, minsan iniabot mismo ng isang bellboy. Sabi raw ng delivery guy, may anonymous sponsor. Pero kilala ko na siya kahit hindi niya sabihin. Araw-araw, pinapaalala niya na andyan pa rin siya. Hindi nanunumbat, hindi pumipilit, hindi nambabasto sa desisyon kong lumayo. Pero hindi rin siya tuluyang umaalis. At sa loob-loob ko, hindi ko na rin alam kung ano ang dapat gawin. Hanggang isang gabi, natanggap ko na naman yung pagkain. Sinabayan pa ng isang sachet ng 3 sa isang kape, taped to the lid. Napatawa ako, sabay isang sticky note sa ilalim ng kape. Kape muna, pero sana soon, usap na rin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, napaiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil may taong marunong pa ring maghintay nang walang hinihinging kapalit. Maybe I left the city to hide. Maybe I ran away from what scared me. But the truth is, I missed him badly. And maybe, just maybe, it was time to stop running. Pero ang hirap. Parang hindi pa ready sa lahat, lalo na sa mga tao. Takot ako, sobra. At dito na matatapos ang ating munting kwento, mga Kapinoy Real Stories. Minsan ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kadalas magkasama, kundi sa kung paano natin pinipili pa ring alagaan ang isa't isa, kahit sa pagitan ng distansya at katahimikan. May mga sugat na hindi agad naghihilom, pero darating ang panahon na matututunan mong harapin ulit ang mundo, hindi dahil nakalimot ka, kundi dahil natutunan mong patawarin ang sarili mo. Kaya kung minsan ay kailangan mong lumayo, gawin mo, pero huwag mong kalimutan ang mga taong handang maghintay hanggang handa ka nang bumalik. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Ines at ni Mayor. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe, at i-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating magagandang Pinoy Real Stories.